Kamusta, Pisces? Alamin natin kung ano ang hadlang sa energy mo, paano ito mapipigilan o masosolusyonan, ano ang magiging outcome. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang gender mo or edad mo. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito ang start ng 1 week reading mo. Reading din ito para sa mga person na may pagkalito or takot. Sa mga situation na di mo masolusyonan o di mabigyan ng desisyon. The High Priestess, the Wheel of Fortune, Knight of Pentacles. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang nagiging hadlang sa energy mo ay yung mga negative na nangyayaring sitwasyon sa iyo na nahihiwagaan ka kung bakit nangyayari. Pero hindi ka nag-give up sa ganitong sitwasyon. Mas lalo ka pang nagpursige, nakadalawang cards ka na. Yung ibinigay sa iyo ng may likha ay ginagamit mo sa tamang pamamaraan at diskarte. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, wala kang kasiguraduhan sa sinisimulan mo o sinimulan, pero nagpapatuloy ka. Ibinibigay mo yung best mo at saka focus ka sa mga ginagawa mo. At dalawang cards na nagsasabi na naging maganda yung resulta ng effort mo. Nagkakaroon ng pagkakasundo sa career at saka ang ilan nakikilala yung kasipagan mo. Ang iba naman sa negosyo ay napapalawak mo ito o napapalaki. Nangyayari yung mga magandang pagkakataon sa iyo dahil sa determinasyon at tiwala sa sarili. Para sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo ay mailap sa iyo. Kaya nirespeto mo kung ano yung kagustuhan ng person kahit na gusto mo siya. Hindi mo ito mapapansin. Pero magkakaroon ka ng mga bagong kakilala at mag-iiba din yung routine mo. Doon ka muli makakakilala ng bagong potential person. At saka meron ka rin mga bagong magiging kaibigan. Ang ilan sa relationship dahil sa pareho kayong busy ng person mo, nagkakaroon ng tampuhan. Pero mapag-uusapan nyo ulit kung ano man yung problemang nangyari sa relasyon nyo. At kayo mismo ng person mo ang makakagawa ng paraan na para mawala na yung hadlang na energy na kung ano man yung nangyayari sa buhay mo or sa buhay nyo ng person mo. Pipiliin nyo na magkaayos. Seven of Pentacles, the Chariot, the Strength in reverse. Kahit dito sa mga cards na ito ay pinapakita na ginagawan mo ng solusyon na para mapigilan kung ano man yung mga hadlang na energy sa iyo. At ano man yung mga pinagdaraanan mo, sinisikap mo na yung bang makontrol yung takot at saka nararamdaman. At ang advice ng mga cards ay patuloy kang sumunod sa kung ano yung nagiging daloy ng buhay mo. Huwag mo masyadong kontrolin kung ano yung nangyayari sa iyong sitwasyon. Kaya ka tinatahak sa ganitong sitwasyon na mahirap para meron kang matutunan at mas mapatatag mo pa yung buhay mo. Sa financial, merong magandang resulta yung effort mo pero kailangan ng pagtitipid.
Yung pagtitiis mo sa financial, hindi naman yan magtatagal. Kasi magkakaroon ka pa rin naman ng mga unexpected na income or increase. Posibleng maging maganda yung takbo ng investment mo o kaya patungkol sa business or makakatanggap ka ng financial mula sa ibang lugar or ibang bansa. At kaya ka pinagtitipid para maging ready ka sa mga susunod na bayarin o kaya problem patungkol sa financial para hindi ka masyadong mahirapan. Para naman sa ilang single, simula nung nakita mo or nakilala yung potential person, gusto mo na magkaroon ng karelasyon. Pwedeng magmumula siya sa ibang lugar or ibang bansa. Ang ilan sa relationship, dahil sa LDR kayo ng person mo, nahihirapan kayo pareho na ayusin ang problems. Meron ding person na pinagdududahan mo yung person mo. Pero ang advice ng cards, kailangan may basihan. Kung totoo ba yung naririnig mo or nakikita. Sikapin mo na magkaroon kayo ng maraming communication ng person mo para kahit magkalayo kayo ay parang malapit din. Maiintindihan mo kung ano yung situation niya. Importante yung tiwala at maipakita na pwede kang pagkatiwalaan. 9 of Cups, 8 of Wands, 3 of Wands in reverse. Mula sa second group of cards hanggang dito pinapakita yung abundance and prosperity. Yung mga pangarap mo ay hindi basta pangarap lang, magkakaroon ng katuparan. At dahil sa maagap ka rin, masipag, determinado, mabilis din yung mga pangyayari na success na magaganap sa buhay mo. Pero syempre, pinapaalala ng mga cards na hindi pa rin perfect ang buhay natin. Merong mga sitwasyon na delay or makakancel. Pero huwag kang mawala ng pag-asa or panghinayangan. Kasi nasa sa iyo ang power para umunlad ka. Importante rin na mapakinggan yung opinyon ng kapwa mo para dagdag kaalaman. Ang ilan sa kalusugan ay healthy ka, pero may ilan na may mga minor illness. At pinapaalalahanan ka ng mga cards na pangalagaan mo yung kalusugan mo. Posibleng ang illness ay magmula sa ibang lugar or ibang bansa. Unahin mo muna yung illness mo kung meron ka mang karamdaman kesa sa mga makakancel na schedule mo. Importante yung katawan mo. Ang ilang single dito sa mga cards pinapakita na mas mag-i-enjoy ka sa buhay mo sa pagiging single. Pero may mga person pa rin na magugustuhan ka at magkakagusto sa iyo. May ilan sa inyo na marami kang magiging kaibigan kaya ito yung mas may enjoy mo. Ito yung final card mo na The Emperor. Pwedeng boss mo ito or family member na older person, kakilala or person mo. Kasi feeling ng person nito siya yung magaling kesa sa iyo. Pero dahil sa pagiging determinado mo at saka masiyahin na aura, naiirita siya sa iyo. Kahit walang rason, hindi siya pabor sa iyo. Kasi feeling ng person na ito ay may kompetisyon. Kahit na ikaw, ginagawa mo lang kung ano yung para sa buhay mo. Magkabaliktad kasi kayo ng person na ito na ikaw positibo, nagiging negatibo yung person na feeling kakompetensya ka. Pero pabayaan mo lang itong person na ito at magtuloy-tuloy ka kasi maganda na yung nangyayari sa buhay mo.
Yung na-experience niya ngayon ay naranasan mo rin sa nagdaan. Kaya umunawa ka. Ito naman yung angel number mo. 11:11. God is planning something good for you. It may be a job, it may be a marriage, or it may be a breakthrough. Pareho lang din, 'di ba, ng sinasabi ng mga tarot cards. Kaya magkaroon ng patience at huwag hayaan na yung emosyon ang mangibabaw sa iyo. Para hindi ka ma-distract sa mga plano mo sa buhay. Ang ilan sa relationship ay marami kayong magiging communication ng person mo. At mas lalo niyong mamahalin ang isa't isa. May ilan sa relationship na away-bati kayo ng person mo, pero masosolusyonan niyo pa rin yung mga problem na darating sa inyo. Pero may ilan sa relationship na kailangan ng give and take. Kailangan yung parehong planuhin kung sino yung unang masusunod at next naman ay ikaw yung magdedesisyon. Pareho kayong nag-i-effort na maresolbahan yung mga dumarating na problema sa relasyon nyo at nare-resolbahan nyo ito. Ito naman yung mga cards na pwedeng ipakita yung feelings mo or feelings ng person mo. Ibig sabihin nito, yung person mo, tinitingnan niya kung ano yung mga bagay na gusto mo or ginagawa. Kasi yung person mo, napakahalaga mo sa kanya. Posible na pinapanood ka niya sa camera, sa phone niya, na kahit hindi kayo nag-uusap. Kaya niya ito ginagawa kasi sobrang miss ka na niya. Miss niya yung family niyo, miss niya yung mga panahon na magkakasama kayo. Lalo na sa mga LDR ang koneksyon o relasyon. Ito rin yung isa sa dahilan na posibleng kaya minumonitor ka ng person mo kasi nga natatakot siya na baka may mangyari muli or may mangyaring hindi maganda na makakasira sa relasyon nyo. Pero hindi ito magpapatuloy kasi isa sa inyo ang hindi gusto yung ganitong setup ng relasyon. At ito yung kahilingan mo, yung magkaroon ka ng kalayaan sa kaisipan at saka sa damdamin. Hindi mo gusto yung relasyon na nakakasakal. Kasi nakikita mo na kung ano yung totoong kulay ng person mo sa mga relasyon na hindi nagiging maayos, hindi kayo nagkakasundo. Posibleng gusto mo nang tapusin yung relationship nyo or gusto mo nang tapusin itong negative pattern na ginagawa ng person mo. Pero paalala ko lang guys na kaya ka tinutulak sa ganitong sitwasyon kasi meron kang kailangan gawing desisyon para naman sa sarili mo. Alam kasi ng may likha kung makakabuti ba sa iyo or makakasama yung mga nagiging desisyon mo. Kaya ang ilan sa inyo nauuwi talaga sa hiwalayan kasi nga mas iniisip mo yung safe ka. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aries, Sagittarius, Cancer. Ang ilan sa relasyon, hindi naman kayo mauwi sa hiwalayan, pero magkakaroon na kayo ng kasunduan na kailangan na ng pagbabago sa relasyon. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Z, T, D, H, X, N, K, I,
A, J, R, V, P, U. Nakalimutan ko yung isang letra. B.